Ang hirap humanap ng bebe. Legit yan. And siguro yung iba sa inyo, hihiritan ako na skill issue na lang ang di makahanap ng bebe ngayon. Kasi kung yung iba nga nakakahanap ng bebe sa Valorant, ML, and syempre Discord, yes, Discord. Ang dami ko nang nakitang success story doon to the point na halos parang ikaw na yung may mali kapag hindi ka pa makahanap ng magiging bebe mo. Mina, what's up? Gawing-gawin ng mga matatanda na magtanong sa mga binata o dalaga na nasa hustong gulang na kung kailan sila mag-aasawa. Sarap itanong pabalik sa kanila na, sila ba? Kailan madededs? Uy, joke. Kaso anong gagawin? Mas gusto pa ng iba na makipagjowa sa mga AI chatbot nila. Sa mga nanonood ng video na to, mayroon ba sa inyo na currently naka-flex sa FB na naka-in a relationship status? And nope, hindi counted ang waifu ah. Kung single kayo, wag na kayo malungkot kasi same lang kayo ng bida sa anime na pag-uusapan natin ngayon. Ito ang anime na Marriage Toxin. Anime mula sa seasonal lineup ng Spring 2026. Let me introduce you to Hikaru Gero. Physically kung titignan, pogi siya, mukhang mabango, and magtataka ka na lang kung bakit wala pa siyang bebe. Saka add ko na rin na isa siyang master. Sa kanila kasi may 5 great families of master and siya ang tagapagmana ng title na Poison Master. And dahil sobrang hirap ma-achieve yung ganyang status, imagine matinding training ang kailangan para masabing ganap ka ng master. Kaya ayun, nawalan na siya ng time para sa sarili niya, which ang rason kung bakit wala siyang bebe at tumandang awkward sa mga babae. Theory ko na lang na hindi rin kasi from Big 4, if that matters, nag-aral o nakapagtapos itong si Hikaru kaya hirap siyang makahanap ng bebe. Add ko na rin pala na yung mga magulang niya is pinipressure na siyang magkaroon ng asawa kasi paano nga naman maipapamana yung legacy ng pagiging assassin na perfect na ng family nila kung wala siyang asawa at magiging anak. Pero dahil nga wala siyang jowa, no choice yung ate niyang Leslie kung hindi hiwalayan yung girlfriend nito at tanggapin na lang ang responsibility na magpaanak sa ibang lalaki para magtuloy ang bloodline nila. Ayaw ni Hikaru na gawin yon ng ate niya para sa kanya kaya siya na lang ang hanap ng magiging asawa niya para hindi na kailangan mag-sacrifice ng ate niya para sa kanya. Kaso, as I said earlier, useless ang pagiging pogi nitong si Hikaru kasi napaka-shy type niya pagdating sa mga babae. Enter, Mei. Sa isang misyon ni Hikaru, na-rescue niya doon si Mei sa kamay ng mga bad guys. Konting character background kay Mei, expert siya sa pagpapa-inlove. In fact, yun yung source of income niya, tipong nangi-scam siya ng mga lalaki na nagkakagusto sa kanya para makalibre ng kain and etc. Bilang kapalit ng pagtulong ni Hikaru kay Mei, tutulungan ni Mei si Hikaru na makahanap ng magiging bebe nito. Okay, hold up. If zero knowledge kayo dito sa kwento ng anime na to, for sure sasabihin nyo na, very predictable naman ito. 100% silang dalawa ang magkaka-inlovean dyan sa dulo. Wait till malaman nyo yung twist nitong anime na to na, syempre, hindi ko i-spoil dito sa video na to kasi I feel deserve nyo mapanood at ma-shock sa twist na babali sa iniisip nyong predictable outcome ng kwento nitong Marriage Toxin. Pero, hindi ko sinasabi na mali kayo To be honest, wala rin akong idea kung doon ba talaga pupunta yung plot and if doon man, mapapasabi na lang ako ng Santissima Barbara. So, that's it Mina. Nag-enjoy ba kayo sa video? If oo, give me a thumbs up. Balikan nyo tong video na to after nyo mapanood yung episode 1 and share nyo sa akin kung may kakaiba o may mali na kayong nararamdaman. With that, well, yun lang.